ako na lang. Ako na lang. Wag nyo lang po isali ang aking mga tita. Dahil po lalo akong nasasaktan pag sila ang isasama ninyo. Ako na lang. Aminin ko lahat. Ako na lang. Ako ay tumulong lang po sa Rochelle. Hindi po kami Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na sa Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling iingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa lahat ng Kalingap, Kalingap partners, sa lahat ng aking mga sponsors, kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog. Subscribe po natin. Tita Bing, happy birthday. May you have more birthdays to come. And then enjoy life lang, no? And sa kay Tita Mina Haramilyo, ang tita kong Vayot, at kay Mamita ng San Diego, California. Also kay Manay Tere ng San Diego, California also. Sa Trosa family, kay Tita Ana Hanley, and kay Tita Heidi. No, mega love shoutout sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito ay patungkol sa kay sa Trusa family, Tita Ana Hanley, ano, and sa Rord, no. Yung mga Rochelle reactor defender, no. Meron akong video clips na audio clips na paparinig sa inyo. Ito ay galing sa live ni Tita Ana Hanley, ano. So, hindi natin alam na nagkakaroon pala ng problema sa kanila, sa grupo ng Rochelle, no. And ito na, pakinggan natin, bibigyan natin ng reaction itong live na ito ni Tita Ana Hanley. Ako po ay nanghihingi ng tawad or apologize doon kung ano man ang nasabi ko doon sa GC. Even last year or ilan ba, kailan, ganon. So, i-address ko to sa Lord na naghihingi ako ng pasensya kung ano ang nasabi ko sa inyo. So, ito yung live ni Tita Ana Hanley, ano, na pwede niyong puntahan yung kanyang live, no, yung sa channel niya. Then, mahalin na rin natin, no, subscribe na rin natin yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Patungkol dito sa nanghingi siya ng apologize na, doon sa, ano, sa Lord, no, sa mga Rochelle reactor defender. So, nanghihingi siya dito sa umpisa ng kanyang live na ito. Inumpisahan niya ang paghingi ng sorry sa Lord. Ako din, nasasaktan din ako sa mga sinasabi ninyo sa akin, lalo-lalo na yung nilalait ka. Oo. Sabi niya, nasasaktan siya sa mga naririnig niya ng mga panglalait sa kanya. So, wala tayong idea kasi ano dito, kung ano nga ba talaga. So, although kayo, ang ibig kong sabihin, kayo na mga viewers, walang idea dito. Pero ako may konting idea kung ano ang nangyari dito. Kasi, may mga taong involved dito. Kasi wala naman yung personalan. Pero tapos na po yun. Tapos na. Ang sa akin lang ay matatapos itong lahat. So, ngayon lang ako lumabas. Dahil nga busy din ako sa asawa ko. So yung sa mga ano naman, yung mga hindi na ako magdadrop ng pangalan, pero pakiusap lang po, wag natin isali po yung asawa ko na sabihin mo karma ko. Okay. Ito yung nagiging problema dito sa social media, no? Na once na nagkakaroon ka ng kalaban, nagkakaroon ka ng problema, hahalungkatin talaga nila yung buhay mo, no? Idadamay yung mga walang alam sa buhay mo. Ito yung realidad dito sa social media. So, ang sa akin, kinakailangan pag nandito tayo sa social media, kinakailangan makapal ang apog natin, malakas ang loob natin, no? Na harapin lahat ng mga ibabato sa iyo. Kasi hindi naman connected ang asawa ko doon. Sa lahat-lahat ng mga member ng Lord, kung nasabi ko man yun na unsub,
siguro hindi naman ako aanuhan ng mga tao na susundin nila ako na i-unsub kayo. Wala po akong power at hindi po ako sikat. Base dito sa sinasabi niya, no, na parang sa live yata or kung saan man na nangyari ito na may nabanggit yata dito si Tita Ana Hanli na i-unsub, no, na mag-unsub. Siguro ang pinapatukuyan dito na mag-unsub yung mga officers ng RORD. So, sa lahat ng member o President P, Vice President, or mga officer ng RORD, ano po, nanghingi po ako ng apologize dito sa public apologize. Ito yung maganda, no? Ito yung maganda sa isang tao na alam natin na honest na tao, no? Hindi nagdadalawang isip, hindi nag-aatubilin, humingi ng sorry, na mag-public apology, kung ikaw ay may nagawang kasalanan, kung may nasabi ka. So, hindi kawalan sa atin ang mag-public apology, bagkus ito'y magiging maganda, good credit para sa atin, kung tayo ay nagpa-public apology, kung tayo ay mayroong nasasabing hindi maganda. Danas na ni Sangkay yan. Alam nyo, yung mga hindi pa nakakakilala kay Sangkay noon pa, yung mga hindi nakakaalam, no, ito open naman ako, no. Pag yung kinalkal yung buhay ko noon ng mga kalaban natin, na andyan sina Ingrata de Ortiz, sina Chorva, no, yan yung mga kalaban natin noon na inungkat ang buhay ko. And nagkaroon ng pagkakataon na yung aking partner noon, no, yung girlfriend ko noon na nasa Canada, mayroon kaming hidwaan noon. Nagkaroon sila ng pagkakataon na sulsulan na para ipatulfo ako. So yan po yung nangyari noon. Yan talaga ang nangyayari dito sa social media. Babanatan ka, nila yung hindi kasama dapat dito sa usapin. Yung buhay mo kakalkalin, yung mga hindi involved dito, i-involve nila. Doon ka nila titirahin para humina ka. Pero sad to say, si Sangkay matibay ng mga panahon na yan. Wala akong inilihim, no? Wala akong inilihim, lahat inopen ko sa kanila kung ano mga pangyayari. Pero ang advice ko dito kay Tita Ana, no, maging matapang ka, no? Maging ready kayo sa lahat ng mga nandito sa social media, no? Maging ready kayo sa buhay ninyo na meron at meron talaga dyan kakalkal sa buhay natin. Ang sa akin lang, matapos na to. Kasi, iisa lang yung natin dito eh. Isa lang community natin. Oo. Isa lang po ang community natin. Kaso lang, pag ang pamilya na or sasabihan ka na karma, masakit sa loob. At lalo na pag nilalait ka. Oo. Lalaitin ka na hindi naman siya sa issue. Pero, ito yung sinasabi ko na hindi, sabi ni Tita Ana, no, lalaitin ka na hindi naman kasama sa issue. Yun yung sinasabi ko na titirahin ka nila sa mga personal sa buhay mo. Kakalkalin nila, hindi nila itatopic yung issue, kundi hahanap sila ng butas na para yun ang ibato sa iyo. Kasi nangingi na naman ng sorry sila, sino naman ako na hindi magpapatawad? At ako din, nanghingi sa inyo ng sorry kung ano ang nasabi ko. At saka move on na lang tayo kasi hindi naman natin alam na lalo na pag tayo yung nasa tayo sa galit, makalabas tayo ng samang salita sa natin sa bunganga. Kaya nanghingi ako po ng sa inyo sorry sa nasabi ko doon sa GC. So ito pala, no, parang nagkaroon ng problema sa GC nila. Doon yata nakapagsalita ng hindi maganda si Tita Ana. Ito yung kasi nanghingi siya ng sorry. So ibig sabihin, meron siyang nasabing hindi maganda doon sa GC nila. Kaya doon nag-start yata itong problemang ito, no. Honestly, sa pagkakakilala ko kay Tita Ana Hanli, no, naging kasama ko siya sa
sa Kalingap Watchers, naging officer pa ito siya. Base sa aking pagkakakilala, base lang sa aking pagkakakilala, mabait na tao to, no? Matulungin, at kasi nakikita natin sa kanyang mga live na talagang ang ginagawa niya palaro, no? Malaking bagay 'yon, nakakatulong 'yon sa mga viewers. Sorry po sa inyo. Kung nasaktan ko yung damdamin niyo. Pero ang sasabihin ko lang po sa inyo, ako na lang. Wag nyo na lang po isali ang aking mga tita. Dahil po lalo akong nasasaktan pag sila ang isasama ninyo. Ako na lang, aminin ko lahat, ako na lang. Ito yung totoong tao, ano, na inaamin niya lahat, inaako niya lahat. Siya na lang daw, wag nang isali yung mga titas, yung true sa family, no? Kasi parang naidadami yata lahat dito, no? Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Tuloy natin. Wag lang sila. Wag lang sila. Kasi wag lang din po ang asawa ko na sasabihin ninyo, karma ko. Wala. Masakit, oo. Kung ano yung sakit nararamdaman niyo, nasabihin ko na, ansab kayo sa mga tao. Sino naman ako, nasusundin ako ng mga tao? I felt so bad, ano. Nalulungkot ako. Sobra akong nalulungkot sa ganito. Ako, as much as possible, ayoko talaga ng nakakarinig ng taong umiiyak. Kasi gusto ko talaga sa mga tao, lalo na sa ganito, no, na nandito tayo sa social media, maging matapang tayo, no. Wag tayong umiyak kung tayo man ay nasasaktan. Pwede tayong umiyak off cam, pero wag natin ipakita sa camera na tayo umiiyak, no. Kasi once na ipinakita natin sa camera, no, na tayo weak, na tayo mahina, tayo umiiyak, mas lalo lamang magdidiwang yung mga taong yan. Ipakita natin na kaya natin. Pwede tayong umiyak off cam, pero sa camera, wag natin ipakita, wag natin iparamdam na tayo nasasaktan at umiiyak. Dapat dito sa social media, gaya ng sabi ko, dapat maging matapang tayo. Malakas ang apog natin, makapal ang mukha natin. Yung sa mga, dapat may sinasabi dyan, dapat yung guts natin. Dapat meron tayong guts dito, no? Yung kapal ng mukha, yung ganon, no? Hindi naman siguro sila susunod sa akin. Hindi sila susunod sa akin. Pero tiniis ko lahat na sinasabi ninyo. Mas lalo nga akong sinaktan ninyo kaysa sinabi ko. Isa lang yung sinabi ko, pero grabe yung sinasabi niyo sa akin. Ako ay tumulong lang po sa Rochelle. Hindi po kami nag-aano. Dito nabanggit niya na tumulong lang siya sa Rochelle, no? Which is true. Alam natin na hindi magiging successful yung debut ni Rachel, ano, kung hindi dahil dito sa Trusa family. Malaki ang naiambag nitong Trusa family dito sa Rochelle community, no? Sa mga sponsors nila, sa mga pabahay, pa-feeding, and napakalaking bagay yung sa debut ni Rochelle, no, na naging bongga talaga, naging talk of the town dahil dito sa Trusa family. Photoshoot pa lang, bongga na, pinaggastusan. Kaya nakakalungkot, no, na umabot sa ganito. Kaya ko, pasensya po kung nasabi ko yun. Kahit sinong tao naman siguro, nabakbakan ka, siyempre makasabi ka ng tao lang ako. Katulad ninyo, nasasaktan.
ito yung sinasabi ko kanina, no, na yung nakita natin dito sa kay Tita Ana Hanli, yung sinasabi niya dito kahit sa live niya, na para maging masaya lamang kayo. Totoo yun, kasi nadalaw ako sa kanyang live, no, na yung mga palaro, no, yung pag-games na malaking premyong binibigay niya, malaking bagay yun sa mga supporters ng Rochelle, no, na nandoon na umaantabay at mga nakakakuha ng mga papremyong malaki. Naintindihan ko yung side nito, no, yung nararamdaman niya kaya siya ganito nasaktan. Pero ang sumasaludo ako dito sa kanya kasi paulit-ulit niya na nanghingi siya ng sorry, no. Ito yung malaking bagay sa isang tao, na manghingi ng sorry at aminin kung ano man ang kanyang pagkakamali. Ang masakit lang kasi dito sa kanya yung bakbakan siya, no. Ito yung pinakamasakit para sa kanya. Lahat ang trusa gumagawa ng paraan para maging masaya tayo sa Rochelle na community. Pero tapos na, kaya move on na po tayo. Tiniis ko ang lahat kahit na may pagsubok na dumating sa akin. Tiniis ko, pero God is good. Na survive pa din yung asawa ko. Oo, tiniis ko. Ayaw kong yung magpa-stress na maapektuhan ako dahil nagpo-focus ako sa recovery ng asawa ko. Hindi. Ito yung mahirap, ano, yung mahirap na yung meron na nga tayong pinagdadaanan sa pamilya, no. Tapos meron pang sasabay dito sa social media. Mahirap yan, no. Sobrang naranasan ni Sankay. Kaya nga sabi ko, paulit-ulit kung hindi ako magsasawang sabihin na paulit-ulit na dapat maging matapang tayo dito sa social media. Na ano yung asawa ko dito, pero dinamin niyo eh. Wala naman kasalanan yung asawa ko eh. Huwag niyo lang sabihin na nakarma ako. Hindi, wala naman din akong ginawa sa'yo. Nagawa kong kamalian, yun lang, ansab. Kung nasaktan kayo doon, lalo akong nasasaktan ninyo. Sobra-sobra yung inaano niyo sa akin, binalik. Kung deserve ko man na maging ganito ako, o deserve ko yung sinasabi ninyo, accept ko. Pero huwag niyo lang pong idamay ang mga kasama ko. Yung mga tita ko, huwag niyong isama kasi sila lang po ang nagagabay sa akin, lalong-lalo na ako. Mahirap dito sa US, wala kang pamilya. May anak ka pa. Hindi biro po ang aking pinagdaanan ngayon, pero hindi ko sinasali dito sa issue. Gusto ko lang matapos ang issue na to. Yun lang po. Maraming pong salamat. So yun, mga Sankay, no. Gaya ng sabi ko, I felt so bad dito nung napanood ko itong live na ito, no. Naramdaman ko yung sakit na nararamdaman ni Tita Ana, no. Nag-umpisa sa GC, may nasabing hindi maganda, tapos sa live yata nasabi na mag-unsub, i-unsub yung mga roared, no. May pagkakamali dito sa live niyang ito, paulit-ulit na humingi siya ng sorry, nasaktan siya kasi nadamay yung ibang mga tao. Yung sinasabi niya na ako na lang, no. Wag nang idamay yung ibang true sa family, no, yung mga titas, and then yung kanyang asawa, wag nang idamay at siya na lang daw, no. Matapang na tao yung ganitong klaseng tao na manghingi ng public apology and then yung paulit-ulit na humingi ng sorry. Saludo ako sa mga ganitong klaseng tao kasi ako napagdaanan ko na yan. Kaya naging matibay ng ganito si Sankay, no. Para sa akin sa mga ganitong pangyayari dapat mga officers, no, dapat ayusin. Then kung ganito na magbigay tayo ng credit dito man lang, no, or counting credit dito sa Trosa family kasi
alam ng karamihan na talagang Trosa family ang malaking na-contribute dito sa Rochelle, no? Sa buhay ni Ruel at saka ni Rachel. Then, para sa akin, siguro much better kung si Ruel or Rachel mamamagitan dito, no? Kasi magbigay tayo ng konting pagtanaw ng paggalang at respeto at pagbibigay ng pasasalamat sana, no, dito sa nai-contribute ng Trosa family sa Rochelle community, no. I hope na maayos ang lahat. I hope na pumasok dito si Ruel, no. Siya yung mamagitan dito para hindi matibag, hindi mawala yung suporta nitong Trosa family dito sa Rochelle, kasi sila yung makisasabi nating major sponsor dito sa Rochelle community. No, gaya ng sabi ko, ayaw ko nang nakakarinig ng umiiyak na tao. Para sa iyo, Tita Ana Hanli, laban lang, no. Advice ko sa iyo, tatagan ang loob, wag magpaapekto. Dapat alam mo balansehin ang lahat. Pinasok mo itong social media. Ang akala natin pagka pumasok tayo dito sa social media, masaya. Pero hindi natin in-expect na darating tayo sa ganitong punto, no? Na dapat pala maging ready tayo. I-ready natin ang buhay natin pag tayo nandito sa social media. Ako, before, dati, hindi ko na-expect na ganito. Sa totoo lang, yung nangyari sa akin, yung napunta ko sa Tolfo, hindi madali. No? Kasi hindi lamang tayo na nandito sa community na ito ang nakaalam kundi buong mundo, no? Kahit yung mga classmates ko nung high school, nung college, yung mga nakakakilala sa akin sa iba't ibang lugar, nung nalaman nila yun, pero okay lang sa akin kasi ako malinis ang konsensya ko, no? Ganon din sa iyo, Tita Ana Hanli, kung malinis ang konsensya mo, harapin mo ito. Gaya ng sabi ko, saludo ako sa pagiging matapang mo, sa paulit-ulit na paghingi ng sorry mo dito, no? Ito lang yung aking sana matapos at masolve ng maayos itong problemang ito. Muli, maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Long, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo ba kayo naroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.